So eto na naman mga sangkay, may bagong banta na naman napapasok sa Pilipinas. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Ay nako, ito na naman mga sangkay, may bad news na naman po tayo, no? Kakatapos lang ni Karina, mukhang masusundan, no? Mukhang masusundan, pero sana wag naman. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Mga sangkay, ayan po. 1.25 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Ilang tulog na lang mga sangkay, ilang oras na lang. Mula ngayon, 1.26 million subscribers na po tayo. So, pwede pang humabol. Yung mga hindi ba nakakapag-subscribe dyan, i-subscribe nyo na. Okay, sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, eto. Panibagong low pressure area, binabantayan ng Pag-asa. Ito ba yung update ngayon? Ano na naman to guys? Dito nag-umpisa si Karina. Isa na naman nga pong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan. Ano nga ba ang mga lugar na maapektuhan yan? Ako po. Alam nyo, low pressure area pa lamang po yan mga sangkip, pero malakas na po ang tama niyan. Naalala nyo, bago po bumungad sa atin si Karina, mga low pressure area lamang po yun. Yung mga nakapaligid sa Pilipinas, including Karina. Yung bagyo, yung Super Typhoon Karina. Low pressure area lamang. Pero yung Visayas at Mindanao, grabe na po yung tama sa kanila. Grabing baha ang mayroon. So, eto, ganun din mga sangkay. Alamin na po natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang umaga and welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie, gayon din sa ating mga taga-subaybay. Sir, nasaan na ba ang eksaktong lokasyon ng binabantayang LPA? Ayan na. Sa ngayon po yung ating low pressure area na minomonitor ay patuloy na umaakyat dito po sa may Philippine Sea at huli itong namataan almost 300 kilometers po hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Okay. So, ito yon. Halos ganito din po yun Di ba si Karina mga sangkay, dito din po yun? Tapos hagip lamang sa Luzon. Actually, hindi po naglandfall. Hagip lamang po. Pero grabe na yung tama sa atin. So patungo po ito sa may areas po ng Taiwan at mababa pa rin po yung chance na ito maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. At dahil medyo malayo po ito sa ating kalupaan, lalo na dito sa may parting central and southern Luzon, ay wala naman po itong direktang epekto. Pero meron pa rin tayong mga paulan dahil po sa habagat. Okay. So, wala pa rin pong direktang epekto, pero meron pa rin mga pag-ulan. Ganun pa rin yun Ang gulo Ganun pa rin mga sangkay, may epekto pa rin kasi may mga pag-ulan pa rin 'Di ba? So, ayun, bantayan po natin to mga sangkay kasi mahirap kung hindi po natin mababantayan yan. Baka mamaya matulad po tayo sa mga trahedya na nangyari noon. Alam nyo, yung sa Karina, kung hindi po natin nabantayan, kung hindi po tayo nakapaganda noon mga sangkay, marami po talaga ang buhay na mawawala at that time. Kasi sobrang taas ng tubig. No, kung hindi po nakapagbantay ang lahat, naku po. So eto, tingnan natin. Okay. Pero sir, yun halililawin ko lamang kasi sabi nyo nga hindi pa nararamdaman ito pong LPA sa ngayon. Pero yung ating pong report kanina lamang na mga pinauwing estudyante sa Laguna ay sinasabi naman epekto daw ng LPA. So, ayan. 'Di ba? May epekto nga siya. Yun ang sinasabi ko. Medyo magulo Kaya nga sabi pa nga yung mga update ngayon ng mga eksperto when it comes to weather events medyo hindi na po tumatama. Kasi halimbawa sasabihin po nila signal number 1 pero yung tatama hindi pang signal number 1, pang signal number 3, number 4. Ganun po. So, eto, low pressure area, wala daw pong epekto. Pero, may mga pinauwi na po mga estudyante dahil sa takot mga sangkay, dahil sa sobrang tinding ng sama ng panahon. So, ano ho ba talaga? Yes, kahapon po actually, yung trough or yung outer portion ng LPA, yan po yung naka-apekto dito sa may Quezon, sa may Laguna, sa may Bicol region. And then, pagsapit po ng madaling araw na wala po or nalusaw naman yung cloudiness dun sa may eastern part ng Luzon. So itong mga nararanasan po natin na paulan like dito sa may Metro Manila for today, ganyan sa Cavite, Batangas, mga nearby areas na rin po sa Laguna ay nag-shift na po sa habagat. Okay. Pero ano ho ba ang posibilidad kaya na magkaroon pa ng paghabol ng isa na namang bagyo bago matapos ang buwan ng Hulyo? Grabe, no?
Ang ating presidente, mga sangkay, nag-warning na po sa atin, di ba? Na maghanda. Tayo, anong gagawin natin para makapaghanda? Okay, ito na. Wag kayo magtatapon ng basura sa paligid. Isa po yan sa numero 1 ginagawa natin. Especially kung ikaw ay taga Metro Manila. Tigil-tigilan na po natin yung pagtatapon ng basura sa paligid. Kasi kita nyo ang nangyari, yung resulta. Di ba ang lala? Hindi na po nakadalo yung tubig sa mga daluyan ng tubig papunta sa dagat. Kasi, nandun na po yung basura, nauna na po yung basura na punta sa mga kanal, mga drainage system. Yung mga flood control system. So ngayon mga sangkay, malalakas pa naman ngayon yung mga weather events. So, kailangan tayo mga Pinoy maging responsable po tayo. Huwag tapon ng basura sa paligid. So far po, meron tayong mga cloud clusters na minomonitor. Bukod dun sa low pressure area, dito sa may hilaga ng bansa, meron din tayong mga cloud clusters sa silangan po ng Mindanao sa labas ng park. So possible din na mabuo ito as a low pressure area within the next 48 hours pa naman po. So, ayan, meron pa. May isa pang low pressure area. Pambira. Okay, ito kasi, mga sangkay, ito yung lokasyon ng bansa natin. Ayan po. Sa gitna po yan ng dagat. Kaya ginagawa po tayong kalsada nitong mga bagyo eh. hanggang sa matapos ang buwan na ito, ay mababa pa rin po yung chance na meron tayong pangatlong bagyo for July. I see. Pero para na lang din ho sa kaalaman ng ating mga kababayan. Di tayo sure dyan. Di tayo sure. Kasi sabi pa nga, yung mga prediction ng mga nag-update sa mga weather events ay nagkakamali na po sila. Hindi po tulad doon na tumatama talaga. Dahil po yun sa climate change. Ayan, ano ho ba yung kadalasang nakaka-affect sa low pressure area para maging ganap ho na bagyo? Sa low pressure area, kapag mas bumaba pa yung kanyang atmospheric pressure, nagiging itong isang bagyo. At ilan sa mga factors na yan ay yung mainit po na sea surface temperature. So dapat at least mga 26 degrees Celsius yung init ng ating karagatan. Tapos dapat mababa din po yung vertical wind shear. Ibig sabihin dapat hindi gulo-gulo po yung hangin natin from the lower up to the upper parts of the atmosphere para hindi masira yung circulation po ng bagyo. I see. At sa ngayong araw na ito, na marami na ho rin na mga nagbukas ng klase sa pampublikong paaralan, ano ba ang aasahan na lagay na ho ng panahon dito sa Metro Manila? At sa mga susunod na oras po ito, ha? Yes, for the rest of the day po, asahan pa rin ang makulim din po na panahon. Kung dito sa Metro Manila, ina-advisean pa rin natin sila na magdala ng payo. Yung mga areas din po such as Cavite, Batangas, Rizal, Bulacan, parts of Laguna, Pampanga, hanggang dito po sa may areas ng Bataan. Yan yung pinakauulanin. Bataan, Zambales, Ilocos Region. Tandaan nyo yung mga lugar, ha? Abra and Benguet, yung mga paulan po natin ay dahil po sa habagat. Pero hindi ito yung habagat na katulad po nitong nagdaang linggo na katulad ni Karina. Mga light to moderate with at times heavy rains po ito. Alright, marami pong Okay, so ayan, mga sangkay, mas mabuti na po yung may alam kaysa po hindi natin alam yung mga ganitong klaseng update. Baka mamaya bigla na lamang po tayo magulat, di ba? Tsaka, maging mapagbantay po tayo kasi hindi po sa lahat ng panahon tama o sumasakto po yung prediction nito mga update natin ng mga eksperto. Minsan, malakas pa po sa inaasahan nila eh. 'Di ba? O mahina, minsan naman mahina sa deklarasyon nila ng malakas. So, may mga ganun mga sangkay. So, ano po ang inyong komento? Just comment down below. Let's pray for our country, mga sangkay, na sana hindi na po maulit yung nangyari sa Karina, mga sangkay. Tsaka, tigil-tigilan na po natin pagtatapon ng basura sa paligid, okay? Kasi sunod-sunod na po itong mga matitinding bagyo. Nako. Alright, ano po ang inyong komento? Just comment down below. Mayroon pa akong isang YouTube channel. Ito po isang kay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. So, hanapin niyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Alright, ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.